So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jenan. Okay guys, face mask pa rin tayo kasi still nagpapagaling pa rin ako sa sakit na nakuha ko nitong last Sunday, no. So it's been 5 to 6 days na ata itong sakit ko na to. So ayun, basta to cut the long story short, 5 to 6 days na yung sakit ko, kaya kailangan natin gumawa kasi wala na tayong pondo sa channel natin. Ayokong magkalaktaw sa channel natin kasi we've been doing this since 2022 and consistent tayo na every 8 PM every day, and ayokong masira yung consistency natin, kaya kaya namang gawa ng paraan eh. So ayan, face mask, and I think malinaw pa rin naman yung yung audio ko o yung boses ko sa video, no? So ito, Smuglass vs Apoc, Ahon 6, and shoutout kay Fake Riders sa nag-request ng battle na to. March pa, utang ko to sa kanya, March pa. So Fake Riders, alam ko active ka pa sa channel natin, so sana mapanood mo tong na to, review ko na to sa request mo way back ilang months ago, no? So ayun, yun, sana ulitin ko lang, sana malinaw pa rin yung audio ko sa natin, sa content natin, kasi ayokong tanggalin yung face mask kasi medyo basta. Okay, so yun, umpisa na natin to. Apoc vs Smuglass. Big shoutout kay Fake Rider sa nag-request nito. Game. Dapat tingnan natin, sundan natin yung oras. Unang banat kay Apoc. Out 6. Game. Mr. Kalimot versus Pacquiao. Yan ang swak na approach. Makakalimutin na nga, tapos pa nagra-rap, mukha pa na stroke. Ako pinakamakakalimutin sa liga. Hindi ako nagjo-joke. Last battle ko nga eh. Na sobrang makakalimutin ko, nakalimutan ko rin mag-joke. At ngayon, akala nyo itong chanta to, untouchable sa labang to. At malas ko sa match na to kasi mamaw tong kalabang ko. Hay nako, madali lang mababasag to kasi si Smuglass lang to. I-rewind natin, sabi ko, madali lang mababasag to kasi si Smuglass lang to. Okay. Tingin mo, one of a kind ka kasi speed rapper ka? Not true. Gusto mo ba makarinig na malupit na speed rap? Pacquiao. Tingin mo, unique ka? Ang dami yung speed rapper. Tingnan mo, si Damsa, Rapido, Abra, Sparrow, malamang si Loons, Crazy Mix, Flick G, Negatibo, G-Clown, badang ng Tuesday. Kung tingin mo, kakaiba ka sa kalikitaan na lang ng shoelace. Nakakaspit ka na naman ng unique kung usapan ay toothpaste. Okay. Kasi mabilis ka lang sa pagrarap, pero nilalaman naman ay simple shit. Lagi pinagyayabang niya yan, pero wag naman at laging seal mo weak. At kahit mabagal lang aking bagsakan, malamang na clear yung schemes. Paborito ko driving games, pero wala akong need for speed. Kaya kung di speed rap, anong pantatalo mo sa akin? Yung mga linya mo nakaka-batrip, kasi linyahan ito eh. Ikwento mo sa pagong. Yes, artist na artist. Kasi ganito style nito eh. Magrarap na mabilis tapos isisigaw yung huling linya. Pero yung linya, supot. Tapos susundutan niya ng, hoy dalsim, hoy nog-nog. Tapos tuwan-tuwa kayong mga ugok. In short, yung mga tumatatak sa akin, killer lines yung sayo. Filler lines, kaya di talaga magtatapo mga linya natin parang equal sign. Okay. Kasi mga bara ko ay halimaw, mala, impacto. Mga bara mo sobrang support, walang impacto. Buga mo ay masangsang bigyan ng tic-tac-to. 3 rounds ko ay panalo parang tic-tac-to.
kung ikaw banato ko ng filler line para mabuisit ka din. Tipong, hoy kabataan ni Christopher Min! Paano mo ka tatalunin? Magra-rap ka na naman ng 10 minutes, no? Aba, mandugas nito sa laban! Pustahan! Fan ka ng movies ni Direk Joel, no? Mahilig kasi sa lamangan! Kaya nung klase na rapper ka, spit ng marami na salita para yung panalo, matik na, akala mo, wais ka, walang tiwala sa sarili, kadiri ka, tangina, kaya matik ka, at kahit na, di ka lalaban ng patas, wala kang takas sa akin taktika, parang porn star na hapon ka, pinapakita mo lang na support ka sa camera, kaya ikalkula mo, para talunin mo isang barang aking naibato, kailangan mo 16 ano? Kailangan ko 2 minuto pang insulto, ikaw 10 minuto, kaya tangina mo. Kaya yanin na to, rapper na to, akin na to, ang battle na to, ako'y Bureau of Customs. Di lulusot kahit anong bit-bit na smuggler na to. Okay. Okay, don't get me wrong guys. Andun na yung punchlines, andun yung references, andun yung attack ni Apok kay Smaglas. Pero I think that's too light. 'Di ba? Kasi binanatan lang naman ni Apok yung style ni Smaglas dito na speed rapper. Tapos ginawa din niya. 'Di ba? So sa mga ganitong klaseng battle, which is syempre for sure alam naman ni Apok na ang isa sa mga strength ni Smaglas ang speed rap, 'di ba? So para sa akin dapat hindi na siya sumabay doon or hindi na siya pumasok doon sa kung saan malakas si Smaglas or kung saan mundo ni Smaglas yung speed rap, 'di ba? Kumbaga, para sa akin mas siguro mas magiging effective si Apok dito kung nag-isip siya ng ibang style para hindi tumalab yung speed drop na yon, or kung may speed drop man na, pero for sure Smaglas to 'di ba? 'Di ba? Yun lang yung sa akin. Pero anong nangyari kasi pumasok or ginamit din ni Apok yung speed drop sa battle na to, which is alam naman natin na kapag si Smaglas ang gumamit or gumawa ng speed drop, matik yun, tangina, ibang klase si Smaglas mag speed drop, 'di ba? Pero yun, going back si Apok, sabi ko andun yung punchlines, andun yung references, andun na complete package na pero sabi ko it's too light, 'di ba? Kumbaga tumatama kay Smaglas, effective pero hindi bumabaon, gets nyo? So parang hindi siya, alam mo yun, tumatama pero hindi sumusugat. So ganun ko nakita, ganun ko tinake yung round 1 ni Apok. So andun na, ulitin ko lang andun na yung references, andun na yung effectiveness, andun na yung linis ng performance, andun na lahat. Pero ang pinaka comment ko lang doon is yung mga lines ni Apok for Smaglas is very light, na hindi, para sa akin hindi enough para masugatan mo ang isang Smaglas. Yon, ganon. And yung pag-breakdown niya sa style ni Smaglas, para sa akin hindi rin siya naging ganon ka na nakatulong, 'di ba? Yun lang para sa akin. Tangina, galit na galit, high blood, 120, overacting. Lupit, di ba? Ito lang, isa lang i-rebat ko sa'yo. Wala akong pake kahit sino ka pa mang hampas lupang nilalang na sa unang kita mo palang halatang mas matino pa si Badang. Kung palagay mo, dinadaan ko sa bilis kaya ako lumamang di sa pagmamayabang, talo ka na dapat, round 1 ko pa lang. Ito, lyrics na. So, ito lang, kagaling ko lang ng future. Alam ko na lahat ito. Maniwala kayo. Mula sa mga tao na nakapila, kay ate, kay kuya, pati pagkamot na ito ng betlog kanina. Pero bukod doon, marami pang kaganapan ng nasaksihan ko. Malaking pagbabago sa liga. Sa art form, sa crowd, sa karir ng mga MC, pati love life ni Enigma.
Ang flip-top din napigil maging malawak na pamilya, pero nagkakamali ka kung feel mo part ka pa din ng future na yon. Ulol, wala akong apok doon na nakita. Alam niyo kung bakit? Una, di ka kasi naging handa magtanda sa pagbabagong parating kahit pinaalalahanan na kita. Pangalawa, yun, si Apok Kalimot, nabaon na sa limot, nang di pa nagiging kilala. Pangatlo, bumalik pa ako sa nakaraang tinalikuran ko na ng matimbre ang pakita sa pang-apat na utol rap. Huwag ka na mag-rap, wala ka namang hinaharap, dapat harapin doon, tang ina ka! Hey guys, you wanna know the story behind this battle? Listen carefully. Once upon a time in a very, very far planet away from reality, there was a guy named Apok. Isang bitter na MC na maingay sa FB. Panay hatred ang gago, parang baklang makuda. Panay isyong real kasi siya, kasi sellout yung iba. Madrama pa kay Sai, tumuntik na akong maluha. Panay hanap na mali sa mga tamang nagawa. Hindi man lang natuwa sa magandang napala ng kapwa niya, kaya kapalit ng pagkamapait mo yung mga maaanghang na dura. Kaya ngayon, Apok, ano nga? Tanda mo pa kaya kung saan lahat nagsimula? Mula mainstream, hinila mo ko pababa, kaya matik na kaya niyuko kita ng underground para tadyakan lang sa mukha! Pero what's up, Mr. Rap de la Fuente? Alam kong given na yung mga chok-chok angle sa'yo, pero di ko na gustong malayo. Kasi kung di nyo alam, siya na may hawak ng record ng longest choke in rap battle history, ganun siya kabano. Putang ina, hindi lang sa Pinas, buong mundo pa po. Yan ang Pinoy Pride. Congrats. Pero sige, dahil dyan, bibigyan kita ng partida. Pag nakalimutan mo yung verse mo, kakalimutan ko yung verse ko. Oo, tangina. Di sa pagmamayabang, freestyle na lang, pero kahit biglaan, panggulat ako, kaya dead on the spot ka malamang. Pero kahit na sa pagsulat padaanin, yung mga panggulat ko nahain, pagsambulat mo basahin. Mga sugat tatangarin na sa pagsulat ko nasalin. Mga sulat na nasakin, di masukat akalain. Mga sulat mo wala rin, parang sinulat mo sa hangin. Maparite no, freestyle, alanganin ka sa pwesto. Kalabanin mo sa duelo, ang tanging matadero na kahit na saang sangkalan, kaya kang katayin sa pareho. Kaya nga sa gabing to, yung apok na nandito, tila apokalipto, ang magiging dulot duguan. Matapos ko mabigyan ng pahintulot, tugunan yung hamon mong pugutan sa daan, may matatagpuan na naman kayong magkahiwalay na ulot katawan. Pero teka, ano nga ba to? Pagaling nga sumulat ng rhyme o pagaling nga sumunod ng time? Akala mo kagad tapos na? Tangina mo, di bali na lumagpas, kaysa mag-choke doon ka magbayad ng multa. Umalis ka na dito, wala kang dating. Kung para sa akin, wala ka pa rin. Maipagmamalaki na nakakabilib, nakadilag namang mabaking, pero di lang sa liga na ito maging. Hanggang sa sunugan makarating, kaya sunugin kita ng buhay dito, way di ka mangangamoy, magaling po kinang-ina mo! Time! Okay. Yung mga napiling angulo naman ni Smaglas kay Apok is ganun din, is too light, no? Kasi about performance lang, past performances na mga jokes, di ba? Tapos ano pa? Para sa akin, yung pinakita nilang dalawa is in terms of written sa concept ng sulat. Para sa akin parehas sila ng concept. Parehas silang magaan yung mga punchline sa isa't isa. 'Di ba? Ganon ko siya binalanse. Pero sa round 1, syempre I'll go with Smaglas sa sobrang gahibla na na punto. Mas effective si Smaglas sa pag-deliver ng mga verses. Given, sabi ko nga sa inyo, given na mag-flow yan si Smaglas. Smaglas yan mag-speed drop talaga yan. Pero ang punto ko dito is, pares sila nag-speed drop, pero nakita nyo naman kung ano yung naging difference ng speed drop nilang dalawa. Mas maayos yung kay Smaglas, mas naitawid niya ng maayos. Sobrang klaro, sobrang basta sobrang smooth ng pagkaka-deliver tsaka perform ni Smaglas. Siguro isa yon sa mga dahilan kung bakit lumamang si Smaglas para sa akin.
Eh yun, sobrang dikit lang. Parehas naman para sa akin, ha. Parehas naman silang para sa akin, parehas naman silang nagkulang sa effective angle o sabihin natin one punch KO sa isa't isa. 'Di ba? Parehas sila ng concept para sa akin, eh. Parehas sila ng concept, parehas sila ng retense, 'di ba? Hindi talaga masyadong nagkakalayo. Pero ang nilamang lang ni Smuggles dito is yung performance itself. At mas nagustuhan ko 'yon. So, yun. 9-8 Smuggles. Round 2. Ngayon ay kwento sa inyo kung paano nabuo itong labang to. Kasi yung third round ko ay scientifico, isa siya sa mga na-bad trip. Kaya 3 years ago niya pa gusto makalaban. Kasi meron siyang galit. Pero normal pakikitungo mo sa akin for 3 years. Tangina, laugh trip. Pero para ka lang manikin kasi yung pagkatao mo, plastic. Kasi kinumpronta kita. Sabi ko, oy, sabi ni Looney, gusto mo raw makalaban ha? Totoo ba yung bro? Sabi nito, di totoo yan tol. Si Looney talaga, gago. Bravo. Kaya para ka lang Voltron, yung reference sakto. Kasi isa ka lang namang pusi na pakitan tao. Kasi ayoko sa commercial hip-hop. Kaya ka sa akin busit, tipong hindi importante kung underground o mainstream, basta magaling ka mag-spit. Pero support ay support. Huwag ka na mag-insist, tropahin mo man si Dash at Diego, hindi ka pa rin legit. Kaya nandito ka sa entablado, hindi para manalo. Gusto mong ma-validate ka ng mga tunay at veterano. Pero mag-rap ka man magdamag, hindi ka mainteresado. At daig mo pa si Antonio Banderas sa pagiging desperado. Kasi ang sensitive mong hayop ka. Ano ka? Babae? Bakit? Na-hurt ko ba yung feelings mo? Ha? Eh wala akong pake. Ang imo mong gago ka, ba't di ka magpakalalaki? Bigyan nyo nga ng Famas Award to si Smug. Kasi ang dami niyang arte. Kailangan po ng battle para magkabayag. Para isipin mo, kung wala flip top, paano mo ilalabas kung ano kinikim-kim mo. 3 taon mo hinintay to, di para ka stripper bro. Kasi nasa stage ka lang para ilabas kung ano nasa dibdib mo. Kasi pag ina-apply mo kasi rap battle sa totoong buhay. Kaya ang corny mo, pag may problema ka, tingin mo battle ang pang-solve nito. Adam Sandler sa Pixels. Yan ang story mo kasi naging realidad na para sa'yo wala wrong ito. Kasi pag tinutime ka ng misis mo, anong gagawin mo? Speed rap. Pag nakaaway mo kapitbahay mo, ano? Gagawan mo ng diss track. Pag ginamo kita ng suntukan, well, alam ko susuntok ng kusa to. Pero bago sumuntok, pustahan. Magsa-shoutouts muna to. Pero don't get me wrong. Hindi violent sa rap ang gusto ko ma-accomplish. Pinamumukha ko lang kasuputan mo ay solid. Kasi hindi mo ako ma-confront, bitch, pustahan. Sa death threat gig ka lang humarap sa conflict. Tigas sa battle pero nag-anyong bading. Di ka tigasin kahit ano pa ang iyong gawin. Si Stephen Curry, ganon ka din. Kasi long shot ang pagkakaroon mo ng ball sa ring. So, yun. Kita nyo yung round 2 ni Apok, 'di ba? Same sa round 1. So, ganoon ko tinake ulit yung kung paano ko na-absorb yung round 2 ni Apok para sa akin katulad ng round 1, no? Andun yung performance, andun yung mga angulo, andun yung mga references, pero it's too light. Ano mo 'yon? Hindi umaabot kay Smuggles eh. Hindi sumusugat kay Smuggles. Yun, ganun talaga. Yun talaga yung pinaka-right, para sa akin yun yung pinaka-exact term na masasabi ko. Kasi, okay naman eh. Okay naman yung performance ni Apok. Okay na okay, malinis. Pero, ang daming kulang na mga salita para mas maging effective at mas sumugat kay Smuggles. So, yun. Tagal daw bago natuloy yung laban namin. Bumabanat pa ng ganun. Tangina mo, parang aldab lang yan. Merong tamang panahon. Tangina, gumaganyan-ganyan ka pa. Kung tingin mo magiging mabisa yung pamamaraan mo, gago, mali ka.
Huwag ka masyado pabida, di lang ikaw ang barako sa liga. Sa totoo lang, naghanap na ako ng pamalo kanina. Gusto ko sana durugin yung bungo mo sa hampas. Pasalamat ka, wala akong nakita. Pero ito, kulang pa ako sa one-on-one. Late bloomer kasi, pero naging fast learner ako. Pero kung wordplay lang yung basihan mo ng husay, marami pang tunay na mas better sa'yo. Di ko kailangan mag-adjust sa mga imaginary standards nyo sa battle. Alam ko yung dapat gawin ko. Marami pa akong dapat matutunan, pero wag nyo akong turuan ngayon kung paano ko papatayin to. Alam mo pinagmamalaki mo ngayon, ha? Kompleto ka sa bars? Kwento mo sa Mars? Bar after bar? Eto punto per punto. Siguradong epektibo sa apektado pagkatotohanan ng insulto. Mapatsatyog tagilid nga. Yung pamato mong ginitna. Ano mang lalim mo sa pagiging malikhain, lutang yung babaw mo sa dahilan kung parasan mo nilikha. Impressive but pointless. Bar after bar punches, baka barabarang suntok. Kaya pala sablay yung mga timing mo tanga. Paano kung tunay na boxing pa pala? E di mas dama mo kung kaninong lipad ng mga suntok sa ating dalawa yung mas lumalanding talaga. Tangina mo, nalaglag pa yung relos kasi mahilig ka sa time, gago. Last battle mo kay Target, sabi mo sa kanya, ilalagay na lang kita sa kakonyo ng treatment na sapat, total di ka na mamarunong mag-think outside the box. Wow! Parang ikaw. Alam mo kung gaano ka kasablay? Sa sobrang generic na mga verse mong sinasabi, kahit sa sarili mo, kayang i-apply. Huwag mo sanang damdamin, bro. Pero di mo makukumpara yung mga parang Mona Lisa na parang Marikina, anumang parang ang gawin mo. Sa mga letra ko wakbara na mas rekta pa sa prangka, kaya pag sinabi kong parang tanga ka, yung parang tanggalin mo. Feeling lyricista, panggapang punyeta, pero masaklap, di niya kaya mag-rap pag di tungkol sa pagrarap yung tema. O ito, alam mo ba kung ba't naglalabsong ako? Bakit? Kaya ko kasi. Ikaw, naglalabsong ka ba? Bakit? Kaya mo ba, pre? Paano? Kaya mo ba ang tapatahan na kitang tubasan pag-ibig ko, sintana, para bang bastang heavyweights na iyong ma-appreciate? Tang-inang yan. Kung may teknika, breezy! Alam mo, pre, yung mga ganong bagay, abot mo na sana eh, lalo na kung nagmamahal ka lang. Kaso mula yata pagkabata mo, pag nag-i-inlove ka, isinasalsal mo lang. Tas kala mo walang forever. Never, surrender ka na ba? Maniwala ka kasi munang may Diyos para malaman mong may forever talaga. Palibasa mo kang kampon ng kadiliman ng hayop. Tingnan nyo naman, tangina, hardcore na hardcore. Kala mo talaga tumatain ng kutsilyo. Kala mo lumulunok ng pustiso, sumisingot pa ng tornilyo. Kala mo matatakot ako? Hindi! Alam kong isa kang poser, tanga. Para kang pokpok na nakapag-photoshoot lang ng HD, feeling freelance model ka na. Alam mo, bagay sa bagay, bagay ka namang corny. Social mag-rap, pero yung swag pang sunog bagang tambay sa labas ng bahay nila Mang Dolphy. Lumaking peke ka sa buhay, yan ang tunay. Kaya wag kang umastang malinis ka tanga. Habang ako laki sa makulay na kwento ng mga tunay na ghetto, home along the Riles talaga. Kaya please lang, wag ka na magpanggap. Misa lang ako humingi ng favor sa'yo. Real shitan ba to? Tangina mo, hindi lang to real originator ako. Kaya pagtapos nito, di malabong yung mga wannabe smugglers nung dati, mas lalong dumami. Pagtapos kong putukan at paliguan ng tamudtod dito sa gitna na parang bukake, galaw ang Hokage. Pero kung di ka pa nadadala, salubungin mo ngayon ng usok sa ilong ng dragon na nagwawala. Di ako demonyo mag-rap, pero pag nagdilang anghel, wala ka na magagawa. Pag sinabi kong mamamatay ka na bukas, magpadespedida ka na mamaya. Wala. Overkill ni Smugglers, men. Ang tagal makuha ni Smugglers yung momentum niya. Medyo siguro medyo natagalan ako, no? Pero I think sa second half ng round 2 ni Smugglers, doon pumasok yung mga effective na punchlines for Epoch, no? Hindi ko na isa-isahin, pero ang tagal makuha ni Smugglers yung pinaka-momentum niya dito sa pangalawang ikot. Pero kanya pa rin to, no? Okay, mag-alala, kanya pa rin to. Kay Smugglers ko pa rin ibibigay yung round 2. At masasabi ko talaga na sa performance itself, doon tinatalo ni Smugglers sa Epoch, 'di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, parehas silang may mga magagaan na punchline sa isa't isa, pero ang pinagkaiba kasi
mas maayos na di-deliver ni Smuggles yung mga punchlines niya, 'di ba? Mas na-absorb ng tao, mas naiintindihan ng tao. Unlike kay Apok na yung mga punchlines niya magaan tapos hindi pa niya na di-deliver or napapa-absorb sa tao ng maayos. So, ganun ko nakikita yung difference ng dalawang MC. So, I think Smuggles pa rin, 9-8 pa rin. Dikit lang to. So, that's 18 to 16. First 2 rounds, Smuggles. Round 3. Sabi mo kay Zaito, magbigay galang ka sa kampyon. Nax. Akala mo kung sino to? Nag-champion lang sa 2x2. Sumabog na yung ego mo. Pues, magmumukhang di ka nakabayad ng housing loan dito, bro. Kasi ito na ang panahon para tanggalan kita ng titulo. Kasi fix yung laban nyo ng Skitso. Sa inyo nang galing mismo. Ibenta yung battle at hati-hati sa 200,000 piso. Kung sukat sa pera ang karangalan mo, huwag kang magbida rito. Kasi yung pagiging champion mo ay mas cheap pa kesa doon sa sigarilyo. Tapos sasabihin mo kay Zaito, pagdating sa rap battle, walang pera, dapat gera. Talaga, Repa. Eh, nang dahil nga sa pera, yung gera binenta. Kaya sarap sa pakin sa gums. Kasi biglang bumaliktad si Smug. Ano daw? Sabi ko, sarap sa pakin sa gums kasi biglang bumaliktad si Smug. At ikaw ang ghostwriter ni J-Skill sa battle, di ba? Ikaw mismo naglahad. Bidang-bida ka na namang hayop kayong pagkahudas mo sa God. Kasi tumulong ka sa tropa para pahiya siya sa lahat. Mag-apply ka na lang sa NAIA, total magaling ka, manlaglag. Okay. At Brian, kasalanan ng ghostwriting sa sining, bro. Alam mong mali ito, tas kampiyon ka sa isip mo, sige, ipilit mo. Para naglaro ng Tekken at si Brian pinili mo. Kasi Brian, pinaglalaroan mo lang sarili mo. At gumawa kayo ng kanta ni Vice Ganda. Tol, hindi naman ako purista. Pero yung tandem na yun, mas jolux ba kay Marvin at Julina? At dahil ginamit mo si Vice, maghinete ka na lang gago. Kasi para magkakarir ka, kinailangan mo pa ng kabayo. Ambassador ka dapat ng liga kasi ikaw yung nasa radar. Pero nagkalat ka lang sa eksena na akala mo lahar. Nagpa-cute lang sa mainstream at nakakaasar. Kala mo nagmasteral sa astronomy, sa hilig niya magpastar. Kasi to be honest, tol, yung rap skill mo ay latigo sa rap sim, bro. So, bali, tol, yung talent mo, ginamit mo sa ganit mo, tong champion nyo, invalido. Kaya hindi rap battle to. Movie na The Habit to, Desolation of Smug ito. Kasi yan champion, bro, karangalan nito. Pero tong tanginan to, nasilaw lang sa ginto. Kaya wasakin ito, patik na madal ito. Akala nyo na sa Jollibee lang chibog ang champ na ito. At ang paghamon mo sa akin, tol, katangahan nito. Kasi win-win situation kahit talo ako. Kasi kung manalo ako, di panalo ako. Kung talo ako, thank you sa million views mo. Strongest round ni Apok, men. Props doon. Ang ganda ng ang ganda ng placing kasi ito yung time na kailangan niyang ma-redeem yung performance niya sa first 2 rounds. And yes, ang ganda nung round 3 ni Apok, kaya props doon, men. Props doon, Pok. Taka na pinakamalakas niya yun. Ang ganda nung mga napili niyang angulo dito para ibala kay Smuggles. Taka na, kung ganun lang yung pinakita ni Apok sa first 2 rounds, possible na dikit pa yung first 2 rounds, 'di ba? Ganun ka lakas yung round 3 ni Apok. At gaya ng mga nasabi ko nung una, hindi ko nababanggitin yung mga verses na effective, no? Pero tangina, sunod-sunod, ang dami niyang angulo dito, ang dami niyang reference na ginamit, kaya nanibago ako kasi sa first 2 rounds parang minimal lang 'di ba? Dito sa round 3 pucha, ang dami. Kaya nagulat ako, kaya para sa akin ito yung pinakamalakas na round ni Apok. And mahirapan si Smuggles dito kasi kung mami-maintain lang ni Smuggles yung performance niya sa first 2 rounds, kahit isa lang doon, possible na itabla lang yung round 3. Pero kailangan
mahigitan ni Smaglas yung first 2 rounds na performance niya para makuha niya tong round 3. Pero tignan natin, pero solid na round 3 yun para kay Epok. Million views, tanginan to, natanlilimos siya. Guys, ganda nga, nananahimik, tinitira pa nito. Oh, gago, bakla yun, pero baka mas malaki pa nga yung titi niya sa'yo. Pero sige, tapusin na natin yan para mawala na lahat ng hatred mo na bitbit. Kasi habang lalo kaming dahan-dahang nagiging inspiradong mabuhay sa ganito, unti-unti ka namang namamatay sa inggit. Ha? O ito, makinig ka. Alam mo ba, bago ako makatungtong dito, dumaan muna ako sa maraming hamon ng mundo. Maraming taong umabusol ng hamak at talagang nanghusga sa akin ng husto. Siniksik ko lahat ng galit, sama ng loob at gigil sa kaisa-isa kong laban ngayon sa taong to. Kaya ngayon, asahan mo na lahat ng hugot ko sa'yo, babaon, mapasa ayaw mo sa gusto. Wala na akong kahit katiting pa na konsensya. Bukod sa alam kong masarap kalaban to si Ulol, mukha din namang masarap pagbalingan ng problema. Kaya gera na kong gera. Para sa tunay na apo ka, ako na mismong nakatoka, magbigay hudyat sa mga anghel sa langit, umihip ng trompeta. Oras na para gunawin niya makasarili mong mundo. Revelasyon na ngayon ng mga senaryong nakatago. Panginoon, niyo na mismo yung tumalikod sa inyo. Ngayong nag-cross pa tayo ng landas, yung kaligtasang pinangako, mapapako. Ako'y makat ang propeta ng Alpha at Omega, kaya yung eksena mapabibilis. Mga pagina ng kwenta mo ninipis, sapagkat kumpirmadong pornada na yung propesiya ng Apo, kakasulatan pa lang ng Genesis. Mukha kang baklang atheist. Pero dito sa flip top, pasalamat tayo kay Enigma. Kasi siya yung tumupos ng lahat ng kasalanan natin sa liga. Di ba? Alien? Yeah! O, tinan mo, mukha ka daw alien. Hindi, ito, tapusin na natin to. Let me teach you how to learn for once in a while, Mr. Sweet Potato. Balikan natin yung battle mo nga nung aspakan. Yung mga percent na pauso niya. Yung 90% na walang alam dati, natututo na. Yung 10% nauuto mo pa. Nakamputa. Bukod sa nagmamarunong ka, alam mo yung mas nakakainis pa? Ikaw yung mas kilalang nagkakalat dito, pero nagmamalinis ka. Tanginataragis ka, nagpapakaprichi pa masyado, bitch exagerado. Mga tulad mo yung dapat dinidis ni makagago. Kaya next time, kahit saan ka mampatungo, kung aasta ka na guro, ingat ka baka manuno pag nagkamali ng turo. Ako, estudyante lang. Di ako tapos ng pag-aaral pero patuloy na natuto. Mula pagkabata, nagpakahasa na sa kung ano talaga yung laro ko. May mga tumapak ng paa, mas maraming kamay na sumaludo. Kasi kahit malayo pa, kapanaw na yung tagumpay ko sa dulo. Varsity ka lang ng bars, scholar ako ng rap. Kaya dapat simula pa lang sigurado ng titulado ka. Kasi kung palagay mo lang sa akin na mas edukado ka, bueno gago ka, heto pakyo ka. Bago mo tapakan yung kaalaman ko, sa pinamumunan ng bakal yung paanan mo. Dahil may edukasyon sa mga iskinit at kalye ng tundo na wala sa paaralan nyo. Ito, trivia. Alam nyo bang si Looney at Epok magkababata pala talaga? Oo, matagal na panahon na. Nakwento niya na laking yaman ka nga kaya ka matapobreng tumanda, pero paglipas na mga taon pa, yung karma sumagot na. Kasi isang araw biglang si Epok at yung mga magulang niya sa utang tuluyang nabaon na. Kung ako nagsimula lang sa wala bago pa tuluyang nagkaroon na, ikaw nagsimula ka sa meron pero sa wala ka napunta. Kung ako rags to riches o daw riches to rag, oo ganun ka. Nagsalubong lang naman tayo sa gitna kasi palubog ka na Apok habang ako paahon na. Kaya sa pagbalik ko ngayon dito, ako'y nanatiling palaban para muli dingaratan sa kinapiling paraan lahat ng tagahangang balingbing na nagduda sa akin noon ngayon, pabibilibing ko na naman. Lumipas man ang aming kasagsagan, walang pwedeng lumapastangan. Titiyakin ko na yung ako'y wala nang magiging katulad sa kasaysayan. Matagal ng subok to, kahit magkaroon pa na smug for second, third, fourth, fifth pa sa mundo. Kaya nga ako naging smuglas kasi yung smuglas na tulas na, wala nang kasunod to. Timeless. Flip top. Okay. Tabla yung round 3 para sa akin. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Kailangan malagpasan ni Smaglas yung performance na sa first and second round. Kasi kung hindi, itatabla natin yun or ibibigay natin kay Epok. And so far, consistent si Smaglas. From round 1, 2, and 3, consistent siya. Ganun yung energy niya, ganun yung power niya, ganun yung concept niya, ganun lahat. Diba? Walang nagbago, hindi nag-downfall, hindi naging dragging.
consistent. Si Apoc naman, round 3, bumulusok no? Pataas talaga yon. Kaya para sa akin, pumantay si Apoc sa, sa performance ni Smaglas sa katulad ng 1 and 2. Ganun ganun. Tapos, anong nangyari? Si Smaglas naman, consistent siya from 1, 2, and 3. Kaya, para sa akin, tabla yung round 3. Ang daming references, ang daming angles ni Apoc sa round 3 at ganun din si Smaglas, which is, sabi ko nga sa inyo, is consistent from 1, 2, 3, diba? So yun, actually pinakinggan ko, tinigdan ko, tinimbang ko kung may pinakinggan ko kung may isang linya na aangat, tapos binalansi ko, pero ito na out na para sa akin consistent all 3 rounds. So yun, 1 and 2 Smaglas, round 3 Apoc para sa akin. So 27 points for Smaglas, then 25 I think. Yun, 25 for Apoc. 27 to 25 Smaglas, 1 and 2 Smaglas, round 3 tabla. Round 6. Grabe yung laban na yun. Kung nabusog kayo sa laban na yun, pare, flip up, pagin kayo. Yan yung mga laban na panalo talaga lahat. Pero dahil may hurado tayo, ang boto ng hurado lang lahat kayo, pwede kayo magsariling desisyon. Boto 3-2 para kay Apoc. Uy! Salamat. Uy! So, si Apoc ang unang talo ni Smaglas. Totoo. Ngayon ko lang nalaman na ang unang talo ni Smaglas kay Apoc. Gago Apoc. So, na-shock ako guys. Pakinggan natin. Sobrang ganda ng laban. Manalo matalo, wala akong pakialam sa panalo. Okay lang. Di talaga ako mabattle para manalo o matalo. Gagawin namin to, tutuloy-tuloy pa namin to. Baka nyo next year. Di pa kami matatapos. Supportahan nyo po, Walking Distance album. Apoc, Smaglas. Akala ko ang unang talo ni Smaglas yung sa isa buhay kay M-Zite. Natalo pala siya. Unang talo niya pala si Apoc. So, yun. Knowledge. Brrr! Sir, yung laban na yun, yung wala nang wala nang talo dun, kumbaga pares na silang panalo para sa akin. Pero ang binoto ko si Smaglas. Bakit yung binoto si Smaglas? Kasi para sa akin, nakita ko talaga yung kumbaga yung hinahanap ko sa rap battle. Pero props kay Apoc, ang bigat yung sulat niya. Pero yung kay Smag, para sa akin na nakuha niya yung boto kasi kumbaga yung bukod sa flow, bukod din sa delivery, yung laman, tsaka mas mabilis yung suntok niya. Smag. Yung rapid ako sa application, binoto ko si Apoc. Round 1 kay Apoc. Round 2, Smag, round 3 Apoc. Ang hirap talaga i-judge bali ang ginawa ko na lang, nag-judge ako base sa gusto ko. Okay yung performance, yung flow ni Smaglas. Pero yung suntok bago dumating kasi matagal. Yung minsan may hindi pa masyadong malakas. Pero yung kay Apoc, straight to the point. Saka yung mga metaphor niya. Yung flow, pinakita niya rin yung skill niya sa flow. So yun, Apoc ako. Yung top 9, nakalimutan ko talaga na-judge ako. Sobrang naman ng laban. Dikit na dikit Yung una, second at third. Wala akong mapilit. Kasi nabasa ko na sa lamang ng bigat ng lima na para sa akin is back. Pero konti-konti para sa akin mas preparado sa mga barang na binibitawan niya para sumunod na kay Smag. Pero kung Smag parang legend Pero konting-konti na naman. Ayun, senior round per round ako bumoto. Binigay ko ako yung bumoto kay Apoc. Binigyan ko ng boto si Apoc kasi malakas yung punchline. Tapos punchline per punchline, mas marami siyang punchline kumpara kay Smag. Ang naging problema kay Smag kasi, swabe siya pakinggan. Maganda sa pandinig yung ginagawa niya. Malakas yung punchline. Yun nga lang, masyadong mahaba yung setup. Nasasayang
Okay. linya, parang ganun. Tapos, ayun, binigay ko kay Apok. Round 2 naman, binigay ko kay Smag kasi nakita naman parang medyo bumaba yung lakas ni Apok kumpara kay Smag. Tapos, si Smag lumakas man nung round 2. Round 3 naman, mas maraming punches si Apok tsaka mas malakas kumpara kay Smag. Mahaba masyado yung setup, yun naging problema eh. Tsaka, yun siguro yung pinaka naging problema ni Smag. Masyadong mahaba yung setup. Malakas yung punchline pero yun. Jericho Rosales nga pala. Ang binoto ko sa laban na to, Apok versus Smaglas. Smaglas para sa akin kasi yung round 1 naman nila, parehas may pinupunto eh. May bigat yung linya nila eh. So, malakas yung round ni Apok, pero yung round ni Smag hindi rin mahina. Pantay lang, pantay. So para sa akin, ang binasihan ko dito is hindi naman para sa akin burst lang ang basihan eh. Nasa performance yan. Kaya para sa akin, lumamang sa rap skills si Smaglas. Tama. Lumamang sa rap skill si Smaglas. Kaya ako sabi ko sa inyo, first 2 rounds Smaglas eh. Round 3 lang naman tumabla or naabot ni Apok yung performance na hinahanap ko for him para tumapat sa isang Smaglas. So, yun. Nagulat ako Real talk, nagulat ako sa naging resulta. At nagulat ako na si Apok ang unang talo ni Smaglas. So, yun. Shoutout kay Fake Rider. Sana nagustuhan mo. Nashock ako dito sobra. And thank you. Thank you sa request mo at another knowledge to para sa akin. First time ko ito mapanood yung battle na to. So, yun. Thank you. Thank you, Fake Rider. So, kita-kita tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.